Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, health checkers. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa ating mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Pero bago po tayo magsimula, mga #health checkers, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. 3,000 subscribers na po tayo. Patuloy po tayo sa ating pangarap na lalo pang palawakin at paramihin pa ang ating mga health checkers sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibayong dagat kung saan maraming mga Pilipinong nagmamalasakit sa kalusugan ng kanilang pamilya at kapwa. Kaya naman sama-sama po tayo sa ating biyahe. Dahil 4 years na tayo dito sa Health Check Plus, tara na papunta sa 4,000 subscribers. Subscribe na and be a health checker. Ngayong araw, bilang pagtupad sa commitment ng Health Check Plus na pag-usapan at magbigay focus sa mga health-related conditions ng ating mga kalalakihan, hair loss o natural na pagkalagas ng buhok o pagkakalbo naman, ang pag-uukulan natin ng pansin bilang bahagi ng Men's Health Awareness Month ngayong buwan ng Hulyo. Happy Father's Day muna po kila tatay, daddy o ama. Sana po ay patuloy na masaya, masigla at malusog ang ating pangangatawan at pag-iisip, lalo na po sa pagtupad ng ating mga misyon bilang haligi ng ating mga pamilya. Marami na po tayong katanungan at ang dami pa po nating natatanggap tungkol sa topic na ito. My hair is vanishing. Sabi ng mga bata sa kanilang masayang tuksuhan, ang tatay mong kalbo. Subalit higit pa sa tuksuhan lamang, ating alamin ngayon kung bakit nga ba nalalagas ang buhok at varying degrees at some point ng ating edad. Mapalad tayo ngayong linggo dahil muli nating makakasama ang isang eksperto, board-certified dermatologist and dermatopathologist. Let us welcome back Dr. Andrea Marie Bernales Mendoza. Magandang araw po sa inyo, Dr. Andrea. Magandang araw, teacher. Magandang araw sa ating mga health checkers. Salamat po sa inyong imbitasyon sa akin. Umpisa na po natin ang ating talakayan, Doktora. Sabi nga ng isang tanong na natanggap namin, why does my hair fall out so easily? Ayon sa isang tatay dito, bata pa naman daw po siya para maagang tila makalbo na. So, Dr. Andrea, in general po ba, ano-ano po ang mga sanhi ng hair loss? So, ang hair loss, pag ang pinag-uusapan natin ay mga lalaki, ang pinaka-common kasi yung tinatawag na male pattern hair loss. At ang dahilan dito kasi is yung hormone nila na tinatawag na testosterone ay nakaka-apekto dun sa kapal ng buhok nila sa anit. So, di ba, pag tayo po ay merong buhok sa anit, ito po ay makakapal, maitim, at saka kita po kahit po malayo tayo sa kaharap natin. Kaya nga lang po kapag tayo ay nagkakaroon na ng male pattern hair loss, itong hormone na to ay pinaninipis ang buhok at nagiging kasing nipis na po siya ng balat sa ating mukha. So para tayong yung buhok natin ay parang kalbo, pero kung lalapitan po natin ito, kung tutuusin, meron pa rin naman. Kaya lang nagiging manipis na siya to the point na natatakot po at nagiging concern yung mga ganun ang itsura ng kanilang mga anit. Yun po pala yung Doc A, no? Dahil po pala siya sa hormone ng ating mga kalalakihang health checkers. So parang luminipis po, no? Yung buhok not necessarily na nagpo-fall off. Tama po, Doc? No, hindi. Hindi siya technically nagpo-fall off. Talagang mukha lang silang very, very thin. Kaya pag sinipat na ganun from eye level, para silang nakakalbo. Pero hindi pa talaga. Sa totoo, may papakita ako, ma'am, ha, if you may. Ito po, yung tinatawag naming dermatoscope. So, what we have is something like a magnifying lens
na mas makikita po namin at ma-examine namin yung anit ng mga pasyente. So we use this para din po ma-assess namin kung ang pasyente merong male pattern hair loss or yung iba pa pong mga kadahilanan ng paglagas ng buhok kagaya ng telogen effluvium at saka yung tinatawag na alopecia areata. Yung poknat po na tinatawag ng mga karaniwan tao. Iba-iba pa po pala, Doktora Ino, yung pwedeng magsanhi ng mga hair loss nila. Actually, Doktora, meron pa po kaming isang question dito mula sa isang health checker. Mayroon daw po ba siyang pwedeng magawa pa kapag tila patuloy na nagiging manipis yung kanyang buhok? Okay. Pag lumapit sa akin ng pasyente, ang una ko kasing tinatanong, kailan nagsimula mong napansin na nalalaglag or nalalagas yung buhok mo? Example natin, ang patient natin nanganak ng ilang buwan na, tapos naglagas ang buhok. Ang pwedeng dahilan ng pagkalagas ng buhok niya is yung kanyang pregnancy at saka yung kanyang pagpanganak. So, isa yung malaking event para sa katawan. So, pwedeng yun ang dahilan ng kanyang hair loss. So, pag tinanong ako anong pwede kong gawin, observe. Yun ang sagot. Pero kung ang dahilan ng kanyang sakit male pattern hair loss, then we need to do something about it. Ang mga usual na binibigay namin dyan ay yung mga ini-spray sa anit or isinashampoo or meron din yung mga pinapainom. So, depende dun sa severity ng kanilang mga sakit ang magdidikta sa amin kung alin yung ibibigay namin sa kanila. Definitely, meron tong mga kaakibat na pros and cons and mga side effects na kailangan i-considera. So, depende rin sa bawat pasyente kung pwede ba sa kanila yon, kung pwede ba naming ibigay yon kasabay ng ganitong extra na mga gamot pa, or meron na silang mga ganitong mga maintenance tapos hindi namin sigurado kung magkakaroon ba ng kontrahan or what. So, kailangan namin itanong yun, bawat pasyente would be a different scenario altogether. Yan, no, narinig po natin kay Doc A, no? Kaya siguro, Doc A, very important din talaga kung medyo bothering na sa kanila, no? Mas mainam na lumapit sa mga eksperto na tulad ninyo. Dapat talaga as early as a few weeks kung napansin mo na nag-hair loss ka, pumunta ka sa amin para din magawa namin ng paraan. Kasi, for example, ang male pattern hair loss, very severe na. Or, di ba tayo po, ang pattern natin ay nandito. Pero kung ang pupunta po sa amin na male pattern hair loss, wala na po talaga halos makita. Lahat maninipis na, mahirap po habulin yon. So, kailangan din meron tayong window time na mas maaga nyo po napansin, mas maaga nyo mapatingin para maggawan pa natin ng paraan. Kasi, ang malungkot dyan pag sinabi namin, too late na po, sir. At ang importante na nating magawa dyan is acceptance or magbabudget ka na for hair transplant kasi. Although that is now being done and it's possible also to do but definitely hindi siya mura. Maganda po pala, Doc A, no, na kahit yung pagka napapansin na nilang minipis, talagang mas maaga rin yung kanilang diagnosis at treatment sa ating mga guro. Dapat maging vigilant sa kaalagaan mo talaga yung sarili mo. Once na may makita kang kakaiba sa'yo, ikaw na dapat yung gagawa ng appointment mo sa doktor na pinakamalapit sa'yo. Kaysa hahayaan papabayaan mo. Baka hindi rin namin magawan kasi ng paraan. Too late. So, relate dyan sa yung mga health checkers natin dyan, Doc, no? Kapag napapansin na dapat talaga nagpapatingin na. At maganda na nabanggit po ninyo na dapat talaga na napapangalagaan din natin yung ating sarili, no? Hindi lang yung ibang mga parte ng katawan, pero kahit na yung very visible kasi, no, pagka sinabing buhok talagang medyo bothering siya, Doktora. So, yes. Pa yung usual ninyong mga advice sa tamang pangangalaga ng ating buhok at anit? Kasi karamihan nga po ng ating mga kalalakihan ay talagang nakaka-experience nito, no? So, ano po yung mga health tips ninyo, Doc A, para sa healthy hair and scalp condition? Right. Usually, pagka tinatanong nila ako dyan, tatanungin ko, nagsha-shampoo ka ba ng buhok mo? Ang answer naman yan, commonly yes. Kasi Filipinos naman, naliligo tayo halos araw-araw. Ang tanong ko ang kasunod is, meron ka bang mga sakit sa anit kagaya ng pangangaliskis, yung tinatawag na balakubak?
Kasi kung meron ka ding palakubak, kailangan mo ring i-address yun. Kasi every time na kinakamot mo yung anit mo, nai-injure mo din yung buhok na nandyan. So baka din nakakadagdag yun sa hair loss mo. So iingatan mo at saka i-make sure mo na natatanggal yung kaliskis na yun on a special schedule para din pagka hindi siya kumakapal at magkukos ng extreme na kate. Pagka nagko-conditioner naman sa pasyente, sinasabi ko, if you have to do it often, then make sure lang din na nare-rinse off mo. Kasi matadagdag dito yung possibility na magkakaroon ka ng acne sa hairline, especially dun sa very, very mga oily na types na mga conditioners. Magkakaroon kasi ng occlusion ng hair follicles dito sa may hairline, so pwede talaga na mag-pimples. Aside from yung shampoo at saka conditioner, pag-uusapan din namin ng patients ko usually yung diet nila. Ikaw ba ay may restriction sa diet? Do you stay away from protein or meron ka bang vegan ka lang ba, vegetarian ka lang ba? Kasi merong mga pagkain na importanteng nasosource in mo sa katawan mo, nakakain mo siya kasi yun yung common na kailangan ng katawan mo to build your keratin and to build yung paggawa ng hair ba. Biotin-rich food, if you Google or if you search sa internet, biotin-rich food, yung usual na advice namin sa mga patients na may hair loss, kasi yun yung tamang nakakain mo para matulungan mas maganda yung tutubong buhok. Not necessarily it's going to fix your hair problem, but it's going to make sure na if you're going to grow new hair, mas matibay na klaseng buhok. Yun. Ang dami po palang kailangan i-consider, Doktor, pero tulad nga nabanggit ninyo, tayong mga Pinoy naman po ay sanay sa shampoo and conditioner, na talagang ginagamit natin kapag tayo ay naliligo. Dr. Ray, ano naman po yung recommendation ninyo? Kasi napakadaming mga shampoo at conditioner sa market ngayon. Ano po yung inyong health tip dyan sa pagpili naman ng tamang shampoo at conditioner? Okay. Pag tinatanong kasi ako kung anong brand, supposed to be wala po akong dapat nasabihing brand. Kasi ethics-wise, dapat talaga, pasyente ang magde-decide kung anong gusto nilang brand. Pero pag ako tinanong, pag po ba ako ay may balakubak, maganda po ba tong shampoo na yun? At tatanungin pag tinanong sa akin ng ganong paraan, hahanapin ko sa kanila or i-recommend ko yung mga anti-dandruff shampoo. And most of the time, drying yun sa pasyenteng meron namang existing na dry scalp. So, depende siya per patient again. So, pagka may tinarecommend ako, sasabihin ko na lang, yung abot sa budget mo. Kasi kailangan itong shampoo at saka conditioner, nagagamit mo siya everyday. So, dapat abot ng budget mo. I don't need you to get the most expensive shampoo and conditioner as long as iiwasan mo din na nadadamage mo yung hair mo. Kung ikaw yung palaging nagkukulay, nag-hair straightener, or gumagamit ng mga treatment na nakaka-damage ng hair, yun na lang yung bawasan mo. Kaysa bumili ng mas mahal na mga shampoo and conditioner, if you just stick to your most natural hair, matibay naman yung hair na yun. Ang kailangan mo lang tinatanggal yung oil at saka yung supposed to be yung scales na kasama naman talaga sa pag-shed off ng katawan natin periodically. Iwasan mo lang na nasasaktan mo masyado yung hair mo, and your skin and your scalp and hair would show it naman. Hindi kailangan ng special na mahal na shampoo or conditioner. Abot sa budget, So, Yes. para mas magamit nga naman, kailangan abot at pasok sa budget, Doc, i-verify ko lang, nabanggit niyo kanina yung tuwing kailan natin ginagamit ang shampoo and conditioner kasi may mga iba't ibang recommendation yung tayong naririnig. Pero as an expert po, ano po yung inyong tips sa aming mga health checkers? Araw-araw po, both shampoo and conditioner. Tama po ba? Ang shampoo, sa totoo, hindi naman siya kailangan everyday. Kasi may mga pasyenteng hindi rin naman masyado active ang ginagawa sa araw-araw nila. So, they can just do every other day na pagsha-shampoo. Pero, para sa mga pasyenteng very active, sabihin natin nagsusports or always outside pagka nagko-commute and all, they can do their shampoo kung paano nila usual na ginagawa. So, kung daily yun sa kanila, that is okay. Basta lang iingatan nila na kapag basa ang buhok nila, dahan-dahan na pagsusuklay at saka hindi hinihila yung buhok kasi
the most vulnerable time ng buhok natin is kapag basa siya. So kung pala araw-araw tayo nagsha-shampoo and nagko-conditioner, nandun lang naman kasi yung risk na nasasaktan mo lagi yung buhok. Pero kung dahan-dahan mo siyang gagawin, then the shampooing na frequent is not a problem. Yung conditioner naman, hindi siya recommended for those with oily or already yung may balakubak na problema. Hindi siya madalas kailangan gawin. Or if ever, doon lang sa dulo, pag nag-conditioner ka, dulo na lang. Hindi na yung anit. Kasi ang hinahabol mo doon, hindi tangled yung buhok mo, di ba? Hindi mahirap suklayin. And yung issue na yun, nasa gitna lang ng buhok hanggang pagbaba. Pag nilagyan mo kasi na masyadong conditioner, yung anit mo na may balakubak, the fungi that comes to be in contact with the scalp and actually causes yung mas severe na form na balakubak, mas masaya sila dun sa conditioner na nasa anit. So, nagiging makati lalo yung anit nila faster than yung iba na marunong mag-intay ng dulo lang or like every other day lang. Sila mas frequent nilang nararamdaman yung kate nila sa anit dahil yung balakubak nila na-aggravate ng araw-araw na conditioner. Yun po pala yun. So talagang depende po pala sa status ng ating mga anit at buhok na yung pag-shampoo at conditioner. So, pero maganda yung nabanggit nyo, Doktora, kasi usually sayang din yung conditioner pag lalo na hindi naman kailangan, mas mabuti pala na sa gitna lang siya no, up to the ends nung Yes. So magandang information po yan para sa ating mga health checkers. Dr. Ray, nabanggit nyo kanina, may spray, may shampoo, may pinapainom din no, for some treatment of hair loss, ganyan. Meron din po kaming naririnig at madalas naming naririnig ito, Doc A, yung stem cell therapy. Meron po ba itong role sa hair loss natin? Okay. Totoo, merong mga pag-aaral na nagsasabing ang stem cell has potential to induce yung hair growth sa mga pasyente. Pero it has to be done in a special setting. Sa kung saan, pagka nagkaroon ka na reaction dun sa stem cell na pinanggagalingan galing kunyari sa hayop na stem cell, hindi kasi yun lahat sa pasyente compatible. Baka magkaroon ng allergic reaction pag ginawa ang stem cell. So, kung sakali mangyari yun, dapat nasa isang clinic or isang hospital na can do emergency fix for any reactions na mangyari sa'yo. Ang stem cell na galing sa tao ay pwede rin gamitin sa anit pagka gustong magkaroon ng hair growth. Pero may proseso silang ginagawa, may filtration silang ginagawa, centrifuge na ginagawa dun sa blood na kukuhanin sa katawan para magamit siya as a stem cell. So, dapat sa professionals niyo siya gagawin at dapat din magtatanong kayo ng lahat ng information na tingin nyo ay relevant para dun sa sakit nyo. Kasi baka mamaya, yun naman palang sakit nyo, hindi naman magkakaroon ng response dun sa stem cells na yun. So, hindi rin to mura. So, dahil hindi na nga siya mura, you should do your extra assignments na i-check nyo, ito ba ay para dun sa sakit ko? Ito ba ay hindi magkukos ng allergic reaction sa akin? Yung bang gagawa sa akin na doktor, kaya ba talagang gawin to? Or madami na siya nagawa? Wala bang nagkakaproblema? Ganoon. Saka, long term ba, ito ba ay talagang makakasuporta sa panggaling ng sakit ko? Or baka naman, wala pa palang nagagawang pag-aaral dun sa sakit mo para dun sa stem cell. So, baka masayang kasi. But yes, there are cases when stem cell treatment may be a good idea. Dito talaga natin na-emphasize, Doc A, no, na talagang maganda na magpakonsulta sila bago sila pumili ng mga ganitong choices. Lalong-lalo na nabanggit ni Doc A sa atin mga health checkers, no, na hindi mura ang mga ganitong treatments at kung gusto talaga natin may mga practical na mga nabanggit si Doc A para maalagaan natin ang ating hair at ating mga anit. Dr. Ray, napakabilis po ng ating oras. Pero bago po natin isara ang ating panayam, ano po ang advice ninyo para po magpag-contact kung kailangan ng konsulta sa espesyalistang tulad po ninyo ang ating mga health checkers? Ayan. So,
Kami pong mga dermatologists at tawag sa society namin is the Philippine Dermatological Society. We have a website which is pds.org.ph. Doon nyo po pwedeng hanapin ang dermatologist na pinakamalapit sa inyo. Meron pong search tab doon, find a dermatologist near you, para po kung saan mang parte kayo ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, meron pong dermatologist na pwedeng makatulong sa inyo. Hindi po namin binabawalan ang pag-do it yourself, pero sa mga health conditions na related po sa skin, hair at saka nails, meron pong mga specialistang pwedeng tumulong sa inyo. So, hindi nyo kailangan kayan-kayanin ng sarili. Also, we have 15 training institutions na nagbibigay po ng libreng konsulta. Commonly po, nandito yan sa Manila, pero meron na rin po mga institutions na nasa probinsya. So, if you can go to the website, you can find a hospital that might be near you. They can give you libreng konsulta and possibly also libreng gamot kasi usually government hospitals po itong mga to. So, hindi nyo po kailangan solohin yung mga problema nyo tungkol sa dermatologic concerns nyo. Pwede po kayong doctors na pwedeng tumulong sa inyo. Salamat po sa inyong society, Dr. Ray. So, huling mensahe niyo po para sa ating mga kalalakihan ngayong Men's Health Month at Father's Day. Message na rin po sa kanila. Okay, muli po happy Father's Day po to all the hardworking men in our lives. Salamat sa inyong pagsasakripisyo. Sana lang din po huwag niyong pinapabayaan ang inyong health. And as what we have been discussing earlier, no, ang inyong buhok ay crown glory. So, dapat din po ingatan nyo, bigyang pansin, at saka kung may kailangan na kayong tulong, lumapit po sa mga tamang doktor para po magawa ng paraan habang meron pang chance. Huwag po nating antayin na kalbo na bago kayo lumapit kasi baka hindi na namin kayo matulungan at magko-condolence na ako sa inyong buhok. Yun. Maraming salamat po muli, Dr. Andrea Marie Bernales Mendoza. Thank you po. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama naman natin ang isang eksperto sa yoga at pag-uusapan natin kung anong mga yoga exercises ang makakatulong na palakasin ang ating pelvic floor para maalagaan ng mabuti ang prostate. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari din yung balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker! So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute, dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at mag-subscribe. Diba? Mga taga-teatro prod nyo, diba? Check na check! Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus.
Nagbabalik ang Health Check Plus. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano pinapalakas ng yoga ang ating pelvic floor ng mga kalalakihan nang sa gayon lalong maging healthy at makatulong sa pag-alaga ng kanilang mga prostate. Kasama natin ngayon ang isang yoga teacher, si Kamani Tabunda. Si Kamani ay isang retired IT expert at may-ari ng Studio Seva sa Celebrity Sports Club sa Quezon City. Welcome back po muli dito sa Health Check Plus, Kamani. So, very welcome po ulit at salamat na napaunlakan niyo po kami dito. Maraming salamat sa iyo at saka magandang araw sa ating mga health checker na sana ay meron din kayong matutunan sa ngayong araw ito. Very excited po tayo, Kamani, no? Kasi ngayong buwan ay talagang focus natin sa men's health, no? So talagang marami tayong gustong matutunan, lalong-lalo na tungkol sa yoga sa pagpapalakas ng ating katawan. So, marami talagang benefits ang yoga at magpapatuloy ng ating serye na nakatutok sa kalusugan ng mga ating kalalakihang health checkers ngayong Men's Health Month. So, Kamani, unang tanong, paano po ba makakatulong ang yoga para maalagaan ang prostate ng mga kalalakihan? Alam mo, sa totoo lang, sa buong pagsasanay ng yoga sa mga iba-ibang studio or gym, kaunti ang lalaki. 80% nagpa-practice babae, 20% siguro or less pa ang mga lalaki. Hindi nila na maraming kalalakihan na ito ay malaking tulong sa kanilang kalusugan. Lalo na yung hypertension, diabetes, at saka ngayon, number 2 killer sa mga lalaki, prostate cancer. I know a lot of friends. Ang dami kong kakilala na mas bata sa akin, kasi tanda ko, na they're bothered by their prostate enlargement. O tinatawag nila doon, yung BHP, yung benign hyperplasia, di ba? Ganun, something like that, no? Prostatic plasia. So, ang problema namin ngayon, ang katawan natin kasi kailangan palagi na-energize. Hindi lamang sa pag-ehersisyo, pati sa tamang paggamit ng paghinga natin, breathing. Kasi breathing is a tool for you to relax. Kasi tayo, hihinga tayo kahit wala tayong gawing control. Pero ang problema, yung emosyon natin, yung kalagayan natin, natitiktahan yung patinga. So pagka medyo natatakot ka, pumipigil ka huminga. Pag nag-i-stress ka, nag-hyperventilate ka. So your state of mind palaging magulo. So ang unang tinuturo sa yoga, yung paghinga ng tama. Pagkatapos, paghinga na gumagalaw. Pagkatapos doon, sisimulan mo ngayon sa paggamit ng hangin na pinapasok mo sa iyong lungs para talagang magamit mo as source of energy. Siguro naman, ikaw nasa medical profession ka, na sa lahat ng energy, feeling ng katawan, air, food, and water. Pagkatapos pumasok sa puso mo, diretso ka sa brain, di ba? Hindi to katulad ng mga pagkain. I-digest pa, marami sang dadaanan, isasalakin pa yung pagkain. Ang hangin, diretso, hanggang cellular level kagad. So, bigyan talaga dapat ng pansin ang paghinga. Ngayon, pagkatapos humihinga ka at gumagalaw ka, so mas efficient, no? Yung pag-distribute ng energy sa katawan mo. Kasi, yung mga muscles mo nababatak, mga joints mo nababatak, so madaling pasukan, madaling ma-energize ng oxygen, ng O2, no? Kasi pagka hindi ka masyado nag-ehersisyo, tsaka yung paghinga mo, dinitikta yung kalagayan mo, ang nangyayari, nire-recycle mo lang yung CO2. Di ba pa hyperventilate? Ang hinihinga mo lang, binabalik mo CO2. Kaya minsan nahihilo ka, lalong basic mo. So, yun lang ang gusto ko maintindihan ng tao na ang yoga, hindi lang ito yung mga nakikitang pose na para kaming mga, ang tawag ko, yung mga pretzel, mukha kaming pretzel. Hindi yun. Naka-pretzel-like movement ka, pero humihinga ka na ayos na naka-relax ka. That is the true measure of mobility. Hindi flexibility at mobility. Napakaganda po nabanggit ni Kamani sa atin mga ka-health checkers, no, na ang yoga ay higit pa sa pagkakaroon ng pretzel ng mga poses, no? Pero ito ay talagang nakafocus sa ating paghinga, no? Ang ganda po nung nabanggit ninyo tungkol sa emotion, sa being in touch with our emotion and how
yung breathing can actually affect our emotions as well. So, bilang isang yoga practitioner, Kamani, ano po yung maibibigay nating tips para sa ating mga kalalakihang health checkers para sa kanilang mind and body wellness? Yes, yun. Number one, siguro unang gagawin ng mga kalalakihan, lalo na sa mga tulad kong middle age, pumasok kayo sa yoga na without expectations. Kasi pinakamaganda sa yoga is that you practice but no expectations. Discover mo yung sarili mo. Kasi kung meron ka kagad na idea kung ano dapat gawin o kaya naman panonoorin mo yung neighbor mo while nagpa-practice, that is not yoga. Yoga is self-awareness and discovery. Kasi pagka nakita mo hanggat saan ang kaya mo, pag sinabing forward fold, kung hindi mo maawakan pa yung toes mo, hanggang doon ka lang sa thighs mo, sa tuhod, that is where you are. That is the self-discovery. Dito pala ako. Pero, diretso yung likod ko, hinging ako sa hips, lumuwag yung aking compression. Kasi karamihan ng tao, very compressed ang hip area, yung mga hip joints, diba? So, ang gusto mo, paluwagin yun. Yung ikaw kalahati lang ang forward fold mo, yung isang nag-yoga matagal na, nakababa na all the way, ang benefit nun kasi yung katawan natin, iba-iba talaga. Hindi ko pwedeng pare-pareho. Kung meron 8 billion na tao, sinasabi nga nila bawat isa ay iba-iba. Not only of the physical sense, but emotional sense, mental state. Kasi pa nag-yoga ka, lahat yun nakikiring over mo. And no individual is alike. So you're unique. So pag papasok ka sa yoga, gusto mo mag-practice, huwag mong sabihin na agad kasi ang gagaling nito, bakit ganyan? Try to feel the pose, feel yourself, and discover. After you've discovered what you can do, then you can dream, can aspire. This is the next thing I will do. Before you know it, hanggang nabababa mo na yung kamay mo hanggang sa baba, hanggang nailalapad mo na sa baba. So, those are the things that, lahat naman ng bagay nagsimula sa umpisa. But the first step is important. No? Sabi nga niya, a journey of 1,000 miles begin with the first step. Diba? So, that is the mindset that we should have. So, when we want to start yoga. Ang lalaki kasi, totoo lang, tagal-tagal na akong, siguro nag-yoga ako, mga 65 na ako. Kung di pa ako na-injure or nagkasakit-sakit, parang yoga ko naging last resort. Sabi ko, pwede ko ito ginawa nung bata pa ako. Pero anyway, andyan ko, sabi nga nila, you will take up yoga at your auspicious time. Kung saan mo talaga kailangan gawin ng yoga at saka matidiscover mo kung bakit ka kailangan. When that time comes, talagang yun, nag-arrive ka na to really do yoga. Because it's different from any other exercise. It's much different. So, yun lang sinasabi ko na you will start to practice yoga when that auspicious time, when after what you have done in your life and experience in your life, you will discover yoga. Napakaganda po nung nabanggit ninyo, Kamani, no? Kasi talagang pumapasok o nakikilala natin ang yoga sa parang kumbaga best time, no, sa ating mga lives and sa ating mga kalalakihang health checkers. Baka po ito na ang sign para po i-try ninyo ang yoga bilang isa sa mga health activities ninyo, no, para panatilihin ang inyong kalusugan. So, Tama na yung pamacho-macho namin kasi totoo lang sa yoga, yung lalaki, unang pasok mo, this is an area where women are better than one friend. Talagang, wow, itong mga babae. Akala mo tayo malakas, pero ang lakas namin brute force. At babae, very graceful, pero ang lakas nila coming from the inside. And I'm discovering a lot of things of these women. Na kanya pala yung mga stress nila, trabaho, bahay, kung ano-anong antitibay. Kami lalaki, pag stress kami, kung ano-ano ginagawa namin. So, it's about time we learn from the women in our lives. yes, and very healthy outlet po itong yoga, no, Kamani. So, siguro gusto ko na mag-jump dun sa kung meron ba kayong mga specific yoga exercises para naman sa ating mga kalalakihang health checkers. Baka po pwede tayong magpakita ng ilang mga exercises na pwedeng gawin ng ating mga health checkers sa kanilang mga bahay, o kaya sa kanilang mga opisina, no, if they have time, they may be interested to, practice this yoga exercises. Yeah, I'll start with not the easy one, but the more accessible one, because most of our men are so busy working. So I'll start with just sitting down on a chair.
This is the chair. Let us sit down. Okay. So, ang ano muna, siguraduhin pag upo, yung dalawang seat bones mo, nakalapat para hindi umukod yung likod mo. Para diretso, yung tenga mo naka-align sa balikat, yung balikat mo naka-align sa hips. And then yung tuhod mo, naka-align sa ankle. So, yun ang tama. Mag-start muna tayo sa breathing. Sandali lang, para pakita ko lang sa mga 3 minutes, yung tinatawag namin equal breathing. Yung 3-part breathing namin. Alam mo yan, bilang medical profession, most of the breathers, we are only using the chest and our diaphragm. In yoga, we recruit the abdominal muscle. We enlarge the abdominal muscle para yung ating diaphragm bumaba, mag-create ng more space. So when we inhale, more air will come into your lungs. So, unang lalapak mo yung dibdib, lalakihan mo yung open mo kasi meron tayong intercostal muscle sa hips natin. Tapos mararamdaman mo yung bumababa ng konti yung diaphragm mo para nag-inhale ka. Ngayon, to create more space, i-bloat mo yung stomach mo. So, pag-inhale. Tapos pag-exhale mo, yung tiyan mo, i-liit mo para tutulungan din niya yung diaphragm mo para itulak yung lungs to expel the air. So, let's do it. 4 counts muna, equal breathing. We call it equal breathing or sama breathing. So, inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. All through the nose. Inhale. Through the nose. And then exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Ngayon, tip ko lang sa mga boss. Pagka naiinis ka na sa subordinates mo, bago ka magsalita, baka naman masira yung diskarte ng bata, huminga ka ng mga 3 or 4 breaths. Yung tinuro mo equal breathing. Pagka yung mas mataas sa'yo, medyo bago ka magsalita, pinapagalita ka, bago ka magsalita, huminga ka ng mga 5-6 beses na bago ka magsalita. So, pagka naman yung misis mo, huminga ka na lang ng huminga, huwag ka magsalita. Anyway, that's a joke. Anyway, ito yung natuturo ko muna sa inyo, yung tinatawag ko na parang wide-legged forward fold. Normally, pag ginagawa namin nakatayo, ganyan siya, no? Pero iba, hindi pa access siya. So, gagawin natin, nakaupo ka, yung seat bones mo, tapos open mo yung legs mo, wide. Yung iba siguro hanggang dito lang. Okay lang yun. Mo. Tapos, dahan-dahan, hawakan mo yung kamay mo nasa tuhod mo para lalagyan mo na hindi ka sumuso. Forward lang. Kung meron pang space na binibigay sa'yo, kailangan yung likod mo diretso. Nakita mo yung likod mo. Hindi importante kung gaano kababa ang tahan mo. Importante, habang bumababa ka nakadiretso yung likod. Hindi po pwedeng nakaupod yung lumbar spine. So, diretso, diba? Kaya kung may space pa, baba mo na yung kamay mo. Kung makikita mo, yung humihila dito sa inner thigh mo. Yung mga inner hamstring, sartorius muscle. So, importante yun para ibukan niya yung ating hips. Kasi most of the issues sa mga lalaki-lalakihan, lalo na kami masisikip ang aming hips compared to women. Women talagang by nature, they have wider hips. No? Kami, maliliit ang hips namin. So isipin mo, maraming organ sa loob, nag-iipitan yan, na 6 na 6. As we get older, sumisikip ang hips. Pagkatapos, pag may konti ng issue, lumalaki pa yung tiyan. Pag lumaki yung tiyan, hindi lumalaki yung stomach mo. Dahil sapat, pinipress down niya yung mga internal organs mo. So, we need to create space doon sa hips natin para lumuwag yung mga internal organs. Yung tinatawag natin pelvic floor. So, panisado mo naman yung mga pelvic floor para kailangan makatulong din sa pagdumi, pag-ihi. Kaya pag binubuka mo yan, yung ano mo, yung prostate mo, nabibigyan ng area na tubig. Another one, kung sakali naman kaya mo pa umupo sa floor, iba kasi, hindi pa nakakaupo sa floor. Pagka nakaupo naman sa floor, pwede nyo gawin. Kita lang ng pakan nyo, pagdikitin nyo. Kaya. Tapos, nakadiretso ka, try mo ibaba. Ngayon, may mga tao talagang hirap silang buko ng ganito. Kumuha kayo ng libro, kung wala kayong yoga block, ito yoga block. Pero kung meron kayong libro, mga 3 to 4 inches na patong-patuwin nyo, upuan nyo. Pag naupuan nyo, lapang nyo rin yung tuhod nyo, mararamdaman nyo yung opening ng hips. Always straight spine, hindi ka buhukod, laging straight. So pag na-ganyan, okay na siya.
Yung isang pangalawa yun na pwede mo gawin. Yung isa naman, nakaupo ka, indiretso, kasi mahirap yung dalawang paa, magpo-forward fold. So, ang gagawin natin muna, yung naka-bend muna, yung isang kapaa mo, yung left, for example, punta lang baka mo nakadikit sa inner thigh mo, sa right side. And then, tumingin ka sa toes mo, ilakad mo yung kamay. Pero, huwag kang, baka abutin mo, huwag talaga nakaganon ka, nakakaupo ba likod mo. Mas gusto ko pa, na ganyan ka lang, pero nakadiretso. Makikita mo yung mga muscle mo, magmula dito sa hips, humihila, yung hamstring mo, humihila siya. So, para lumuwag din ng hips mo. Kasi, yung hamstring natin, pag musikip, humihila din yung ating pelvic, yung ating pelvis, di ba? So, doon sa nanggagaling, tapos sa tuhod natin, naghihilahan siya, sumisikip tuloy yung ating hita. So, magkabilang legs. Kaya kung ganyan ka lang, ganyan lang, okay lang yun. Huwag mong pilitin mo na. Tapos, another thing na kayo kanina na nakaupo, ito na yung last one. Yung naka-T4 kayo, hindi kayo mag-T4 yung lalaki. Pag T4, may kausap ka, basta i-diretso mo yung katawan mo, isang kamay mo, i-push mo. Tulakin mo pababa, yung tuhod mo. Pero kailangan, para masikliyo mo yung tuhod mo, hindi pumilipit masyado, naka-flex yung paa para pumipigil siya. Pero, so pagka pinupush mo down, nararamdaman mo, pasubok mo sa mga sa studio dyan sa inyo, nararamdaman mo talaga lumuluwag yung pelvis area. Magkabila. Ganyan. Tapos, kung medyo gusto mo mag-adventure sa ibang lalaki, pwede niyang buhatin yung paa niya, tapos itaas mo para medyo mas pa siya, mas maluluwag pa. Ganyan yung mga ibang tips na pwedeng gawin. Ngayon, isa na lang last, nakahiga pala, bigyan ko ng tips na nakahiga. Higa kayo, siguraduhin nyo yung sacrum nyo, yung lower back nyo nasa flat on the floor. Tapos, action nyo yung paa nyo. Ngayon sa ibang tao, at this point, lalo na hindi nag-yoga, mahirap to. Ang sinasuggest ko, tumalikod kayo sa headboard nyo sa kama, and yung headboard nyo, ipatong nyo yung paa nyo. Simula kayo 2 minutes, hanggang maging 5 minutes, hanggang 10 minutes. Ang tulong pa rin nun, alam mo naman, nasa medical profession ka, yung venous flow, ng dugo mo magmula sa paa mo, pupunta sa puso mo, bibilis. Kasi karamihan ng tao, kaya nawawalan ng resistensya o stamina, mabagal yung balik ng dugo sa puso, di ba? Para i-pump out ulit, ma-oxygenate, para i-pump out ulit. So, pag bumabagal yung balik, so kukunti na yung umiikot na dugo na press na may bagong oxygen. So, through this pose, yung tawag namin yung legs on the wall, o sa slavery pangit at rambling, nakakatulong talaga. It's a yoga pose, it's not hindi namin ginagawa. So, yun lang muna i-demonstrate ko. Kung gusto nyo matuto pa, yung mga kalalakihan, meron kaming Father's Day celebration, imbitahin mo na sa celebrity, alas 7 ng umaga. Kung gusto nyo mag-practice with me, I'll be there. I'll be waiting for you, and let's do yoga. At walang bayad yun, ha? Sasabihin mo sa mga kalalakihan, pumating lang kayo at tatay kayo, libre ang inyong practice sa klase nyo. Testingin nyo kami. Thank you very much po sa inyong pag-demonstrate, Kamani, kasi nakita ko na very doable siya, no? So talagang ito makakatulong to sa pag-aalaga ng prostate, pagpapalakas ng pag-open ng pelvic floor nila, no? Na may katumbas na magandang pagdumi at pag-ihi, no? So, ito mga exercises po na naipakita natin. Ano po yung recommendation ninyo as per the frequency? Gaano kadalas po para maging effective para sa pagpapalakas ng kanilang pelvic? Alam mo sa akin, ginagawa ko yan, yung lalo na yung legs on the wall, bago matulog. Ang sarap na tulog mo. Buka mo na mga 5 minutes, gano'n. Pagkatapos sumiga ka na, nakahigaan na hindi nakatagilid, ha. Tapos hinga ka lang yung tinuro ko na equal breathing. Ang sarap ng tulog. Ang nangyayari sa akin, matanda na ako, pero pagdating ng mga alas 2, I have to wake up because I have to pee. Yun ang problema ng matatanda, we have to pee at least once, no? So pag pee ko, pagbalik ko sa kama, yung ibang kaibigan ko, matanda, hindi makatulog na. Gawin mo uli yun, legs on the wall, higa ka na, mag-breathing ka. Before you know it, you're asleep. And again, as if hindi ka bumangon para mag-kiki. Isa na lang, yung isang benefit nilang sinasabi kong hip opener, kung wala ka na ng problema, babalik ang iyong sigla bilang lalaki. Maraming lalaki na may ED,
one of the causes is because of enlarged prostate. Pag naayos nyo yan, hindi nyo na kailangan ng mga tablet, itong blue tablet. Manunumbalik. I know people, 70s, they're still active na nag-yoga. So, isang tip ko lang yun. Pwede. Yes. Buti po na Dahil- po yan, Kamani, kasi I'm sure very excited yung ating mga kalalakihan, no? Lalo-lalo na yung mga may problema pala sa mga ED. Kung talagang nakakatulong din ang yoga, I'm sure magiging excited sila para sumali at itry ang yoga bilang isa sa kanilang mga health activities. Remember, June 22, Saturday, 7:30 na Celebrity Club sa Quezon City. I'll be expecting you, mga health checkers. Libre naman to, wala tong gastusin at wala namang not revenue community service namin to. Kasi pangalan ng studio namin is Studio Seba. Seba stands for service without expectation. Yun ang ibig sabihin sa Sanskrit na din. So, every now and then we conduct community service to spread out yoga as a health, as a way to maintain your health, to sustain your health. Mga health checkers, dayuhin po natin ang Studio Seba sa Celebrity Club sa Quezon City, no, para po matry natin itong yoga poses na naipakita sa atin ni Kaman. Yes. Maraming salamat sa mga health checkers. Maraming salamat po, Kamani. Sana po maimbitahan po muli namin kayo dito sa Health Check Plus. Anytime. Basta kayo. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Barayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!